Good day. My name is Denver H. Villegas. And I'm Cedric D. Radura. And I'm Kren Salban, and we're presenting Lesson 11, the Sales and Marketing Department, starting with Cedric Herradura. Functions of the Sales and Marketing Department. Number 1. Create a hotel marketing plan. Ito ay isang pangunahing hakbang sa pagpaplano ng mga hakbang na kailangang gawin upang mapalakas ang pagmemerkado ng isang hotel. Number 2. Update and maintain the hotel's customer database. Mahalaga ang pangangalaga sa database ng mga customer upang mapanatili ang kaalaman at connection sa ito. Number 3. Create, execute, and monitor different sales promotion techniques. Ang paglikha ng iba't ibang promosyon at pagsubok sa mga ito ay mahalaga upang mapalakas ang benta ng hotel. Number 4. Establish hotel brand image. Ang pagpapatibay ng imahe ng tatak ay mahalaga upang maitampok ang hotel sa tamang paraan. Number 5. Coordinate client information, booking details, and special requests to the front of the house departments. Ang mahusay na koordinasyon sa pagitan ng iba't ibang departamento ay mahalaga upang mapanatili ang magandang karanasan ng mga kliyente. Number 6. Sell hotel experience as a whole rather than fragmented. Ang pagbibigay diin sa kabuuang karanasan sa hotel ay nagbibigay ng mas malalim at mas kumpletong karanasan sa mga bisita. At lastly, number 7, perform different revenue management strategies. Ang mga estratehiya sa pamahala ng kita ay mahalaga upang mapanatili ng maayos na kita sa hotel. The Sales and Marketing Department's organizational structure. Dito ay pinapakita ang bawat posisyon sa Sales and Marketing Department. The Marketing Plan. Number 1. Product. Ito ay ang mga bagay na inaalok ng hotel tulad ng mga kwarto at serbisyo. Number 2. Price. Ito ay ang halaga na itinakda para sa mga produkto at serbisyo ng hotel. Number 3. Place. Ito ay lokasyon at distribusyon ng hotel. Number 4. Promotion. Ito ay mga hakbang na ginagawa upang mag-promote at magtanghal ng mga produkto at serbisyo ng hotel. Number 5. Physical evidence. Ito ay mga physical na katibayan o katunayan ng kalidad ng mga produkto at serbisyo ng hotel. Number 6. Process. Ito ay mga hakbang na isinasagawa upang magamit ang mga produkto at serbisyo ng hotel. Number 7. People. Ito ay mga tao sa likod ng operasyon ng hotel tulad ng mga kawani at mga kliyente. Sa paglikha ng plano sa marketing, mahalaga na masunod ang mga sumusunod na hakbang upang mapalakas ang pagpaplano. Una, magtakda ng mga layunin at plano sa marketing. Isagawa ang pagsusuri sa sitwasyon sa parehong macro at micro na antas. Maunawaan ang iyong mga kalaban sa merkado. Tukuyin ang mga pangunahing lugar ng resulta. Tukuyin ang mga pangunahing indikador ng pagganap. Isulat ang mga plano sa aksyon sa marketing ng chronological. Tukuyin ang mga taong responsable para sa bawat aksyon. Tukuyin ang iyong itinakdang budget sa marketing at sundin ito. Ipresenta ang plano, ipatupad ang plano, isagawa ang periodic na pagtatasa upang malaman kung ang plano ay naipatutupad ng maayos. Tumuo naman tayo sa The Cycle of Marketing. Ang siklo ng pagbebenta ay nagpapakita ng iba't ibang yugto kung paano makakamit ang pagbebenta para sa negosyo, mula sa paghahanap ng mga lead hanggang sa pagtanggap ng deal. Number 1. Find leads. Tukuyin ang mga potential na customer na maaaring interesado sa iyong produkto o serbisyo. Gumamit ng iba't ibang pamaraan tulad ng marketing research, networking, social media at pagbili ng lead list. Mga tool tulad ng CRM software, link at trade show ay makakatulong sa yugtong ito. Connect. Magsimula ng contact sa mga lead upang magtatag ng relasyon. Makipag-ugnayan sa pamamagitan ng email, tawag sa telepono, mga mensahe sa social media o
personal na pagpupulong. Ang layunin ay makagawa ng unang impresyon at magsimula ng pag-uusap. Qualify lead. Tukuyin kung alin mga lead ang may potensyal na maging customer. Gumamit ng qualification criteria tulad ng BANT. Ang meaning ng BANT is budget, authority, need, at timeline. Upang suriin ang potensyal ng lead, magtanong upang maunawaan ang kanilang pangangailangan, budget, proseso ng pagdesisyon at timeline. Present o pagpipresenta. Ipakita kung paano ang iyong produkto o serbisyo ay maaaring solusyonan ang mga problema o tugunan ang mga pangangailangan ng lead. Magbigay ng mga presentasyon, product demos o proposals na naayon sa lead. Ituon ang mga benepisyo at halaga ng produkto batay sa partikular na sitwasyon ng lead. Overcome objection. Tugunan ang anumang alalahanin o pag-aalinlangan ng lead. Makinig ng mabuti sa mga pagtutol ng lead, magbigay ng malinaw at tapat na sagot, mag-alok ng ebidensya at case study at kumpirmahin ang halaga at pagiging maasahan ng iyong solusyon. Close the deal. Pagtibayin ang benta at makakuha ng komento mula sa lead na maging customer. Gumamit ng mga closing technique tulad ng pagbuo ng mga benepisyo, paghawak ng huling pagtututol, pag-alok ng insentibo at paghingi ng benta. Tiyakin na ang lahat ng kondisyon ay malinaw at katanggap-tanggap. Nurture. Panatilihin at palakasin ang relasyon sa customer pagkatapos ng benta. Magbigay ng mahusay na customer service, regular na follow-up, mag-alok ng suporta at training. At panatilihing alam ng customer tungkol sa mga bagong produkto o update. Layunin na magpatibay ng loyalty at hikayatin ang paulit-ulit na negosyo o mga referral. Ang bawat yugto ay mahalaga upang makabuo ng tiwala at gabayan ang mga lead sa proseso ng pagbili ng naglalayon sa matagumpay na benta at pagmatagalang kasiyahan ng customer. Hotel booking status. Denver. Hotel booking status. Number 1. Confirm. Kapag ang isang reserbasyon ay kumpirmado, ibig sabihin nito ay nagpapahayag ang bisita ng kagustuhang mag-book at nagbigay ng mga detalye ng pagbabayad. Gayunpaman, ang kwarto ay hindi pa tiyak hanggang sa gawin ang karagdagang hakbang. Number 2. Guaranteed. Ang isang booking ay nagiging garantisado kapag natanggap at naitala ang prepayment sa Property Management System or PMS. Ito ay nagtitiyak na na-secure na ang kwarto para sa bisita. Number 3. Tentative. Ang status na ito ay nagpapahiwatig ng isang panimulang booking na maaaring magbago o kansilahin. Ito ay nagbibigay sa kakayahang mag-adjust tanto sa bisita at sa hotel hanggang sa gumawa ng huling desisyon. Number 4. Ang mga reserbasyon na nasa listahan ng hinihintay ay naghihintay ng mga posibleng kanselasyon upang ma-accommodate ang bisita sa susunod na available na kwarto. Number 5. Company guarantee. Ito ay naka-reserve sa ilalim ng isang korporasyon kung saan ang mga bayad sa kwarto ay isalang-alang sa corporate account na pag-checkout. Sinusuportahan ng isang sulat ng otoridad at kasunduan sa credit line. Travel agent guarantee. Katulad ng kumpanyang guarantee, ngunit nagbibigay ng prepayment ang travel agency sa ngalan ng kliyente na may mahigpit na kontratahan ng mga rate. 6 p.m. release. Mga hindi garantisadong reservasyon para sa araw. Kung hindi mag-check-in ang bisita bago mag-6 ng gabi, ilalabas ang kwarto para sa ibang mga walk-in na bisita. Said. Number 8. No-show. Mga bisita na hindi dumating na nakatakdang petsa ng check-in na sumasailalim sa mga bayad na batay sa hotel policy. Number 9. Turn away. Mga hiling na tinanggihan dahil sa kakulangan ng inventory. Nagpapahiwatig ng kawalan ng kakayahan ng hotel na mag-accommodate sa bisita. Number 10. Canceled. Mga reservasyon na inilabas base sa kahilingan ng bisita na nagbibigay daan sa ibang mga booking. Hotel sales promotions.
Discount-based promotions. Agaran ng mga insentibo tulad ng mga diskwento upang atrikahin ang target ng merkado at punan ng mga puwang sa occupancy. Premium promotions. Nag-aalok ng karagdagang halaga sa ilang segmento ng merkado tulad ng mga room upgrade o libreng serbisyo upang magkaiba ang mga alok ng hotel. Bundle promotion. Pinagsasama-sama ang iba't ibang produkto at serbisyo ng hotel sa isang package. Nag-aalok ng kaginhawahan at karagdagang halaga sa mga bisita. Bulk promotion. Pinapalakas ang mga grupo ng pag-book sa pamamagitan ng pag-aalok ng espesyal na rate o libreng mga kwarto na nagdaragdag ng kabuuang kita. Long-staying promotions. Inaakit ang mga mas mahabang pananatili sa pamamagitan ng mga diskwentong rate na nagtitiyak ng garantisadong benta ng kwarto at pagbawas ng mga gastos sa pagmamantini. Corporate and travel trade production incentives. Inireregaluhan ang mga pangunahing corporate account upang mapanatili ang pagkamatapat at muling makagawa ng negosyo, bagaman may gastos ito sa operasyon ng hotel.